I would like to make a two statement before I preach so that you can, hang on with me as I preach the word. The first statement is only God can send the rain. Come on, say that word. Only God can send the rain. Taas yung kamay. Say that word. Only God can send the rain. Totoo po yun. Pangalawa, kinakailangan po natin yung pangalawang word. Okay? Because God can only send the rain, dapat po He expects you to dig the ditch. Say that word. He expects you to dig the ditch. Para sa Tagalog, bago dating ang ulan, ihanda mo yung paglalagyan ng ulan. Now let me elaborate further before I share this important truth to you. Let me read some passage of the scripture, reading in 2 Kings. Buksan niyo po sandali ang inyong 2 Kings, chapter 2. You know what is good, something about the church? When we go to church, we read the Bible verses. Because we want to focus our attention to the Bible. Hindi po ito katulad ng nanonood kayo ng sine nang nagpapatakbo po yung director. Yung mga kwento na ginawa nila ng mga scriptwriter o yung mga storyteller. But when you go to church, the most important thing that you need to hear, the Lord, I want you to tell you this, yung tenga mo, ginawa yan para mapakinggan mo ang Diyos. Sino po niniwala doon? Hindi ho yan ginawa para makinig lang ng music. Hindi yan tinawag para makadinig ka ng kung ano-anong salita. The most important thing, God created these ears for one single purpose. Your ears were made by God to hear Him. Wow. Tinig mo yung katabi mo. May tenga yan, no? Hindi pa lang natin lang kung natidinig niya ng Diyos. Baka ayaw niyang makinig o pinakikinggan niya. So every Sunday when we come to church, the center is not man, not even Pastor Riel. I'm preaching here to you so that as I preach the word, as we read the passage, we can reflect on something because God wants to minister or speak to your life. Huwag kayong pupunta sa church na just upo lang dyan, kakanta, makikinig. No, God wants to speak to you. Sabi mo nga sa katabi mo, God wants to speak to you. Amen. Kasi po, may mga kanya-kanya tayong kalagayan. Hindi mo alam nangyayari sa iyo, pero tandaan mo, si Lord gustong mangusap sa iyo. I'm sorry po, medyo may konting ubo si Bishop Oriel, but I will try my best, okay? I promise you. 2 Kings chapter 3, starting from verse 4. Let's read this. Now, Meshach, king of Moab, raised sheep, and he had to pay the king of Israel a tribute of 100,000 lambs and the wool of 100,000 rams. But after Ahab died, the king of Moab rebelled against the king of Israel. So at the time, King Joram set out from Samaria and mobilized all Israel. He also sent this message to Jehoshaphat, king of Judah. The king of Moab has rebelled against me. Will you go with me to fight against Moab? I will go with you, he replied. I am as you are, my people as your people, my horses as your horses. By what route shall we attack? He asked. Through the desert of Edom, he answered. So the king of Israel set out with the king of Judah and king of Edom. After a roundabout march of 7 days, the army had no more water for themselves or for the animals with them. Nag-away yung isang hari laban kay Moab. Nagtawag ng kakampi, dalawa. Yung king ng Samaria, tsaka yung king ng Israel, tsaka yung king ng Judah. Nag-teamwork sila ngayon. Ano? Sama kayo sa akin? Labanan natin ang Moab. Yung tatlo, nag-join force sila. Laban sa isang kaharian. Imagine, yung tatlo nagsama-sama, laban sa isa. They set up the saan tayo dadaan? Doon tayo doon sa desert of Edom, doon tayo dadaan. So surprise attack natin sila. Ganito ang strategy, ganito gagawin natin, ganyan ang gagawin natin. Along the middle of that strategy, people got plan. Amen. May strategy. Sino nagpa-plan ng strategy ng buhay niyo? No?
I think lahat po tayo. Kung gusto mo ng future, you have to plan. Kung gusto mo ng bright future, you better have a good plan. Because if you fail to plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. Many people fail because they never plan. Like these three kingdoms, they planned together to attack the Moabites, the king of Moab. Without their knowledge, as they regroup themselves together and come up with a good strategy, it was so exciting because, wow, the three kingdoms joined force together to fight another kingdom. Well, the victory is at hand because 3 against 1. The enemy will be overwhelmed by the volume of soldiers who are committed to destroy the Moabites. And then suddenly the Bible said, the army have no more water. We could buy guns, we could buy our amulets, we could buy this and this and that. But tika muna, merong wala. Ano yun? Water. Pwede kang bumili ng bala, o nung anting-anting nung araw, pwede kang bumili ng ganyan. Lahat pwede mabili. Pero mukhang walang mabilhan po ng tubig. Wala silang makuha ng tubig. Wala hong water station nung panahon na yon. Kaya sinabi po ng Bible, after runabout march of 7 days, 7 araw pa lang, the army have no more water for themselves or for the animals with them. Siyempre, 3 kingdom yung nagsama-sama, malaking volume, yung consumption ng tubig, naubos ka agad. Imagine, you are on your way, got a great plan, and then, when you're about to conquer your enemy, suddenly, may problem. And what is the problem? Sabi po ng Bible, they have no more water for themselves or for the animals with them. Kaya pagdating po ng verse 10, ito po sagot ng hari, what? Sabi mo, what? Ito po yung exclaim ng King of Israel, what? Alam sabi niya, has the Lord called us 3 kings together only to deliver us into the hands of Moab? Sabay, complain. What? Ang ibig sabihin, pinagsama-sama tayo ng Panginoon para ipatalo lang tayo doon sa kalaban natin. Teka muna, bakit parang sinisi dito si Lord? Try to imagine this. Bakit ang tao pag nagkakaroon ng magandang plano, ito plano ko, and suddenly, may problem. Sino unang sinisisi? Sino? Diyos. Bakit biglang nawala sila ng tubig? As the Lord called us 3 kings, ang ganda na sinabi, together only to deliver us into the hands of Moab. Bakit? Sino rito yung madali kang mag-complain? Sino yung madaling... Naranasan nyo na bang magkaroon ng problema yung lahat handa na, bla bla bla, bla bla bla. Siguro sabi mo, hindi muna ako mag-iisip ng boyfriend at girlfriend, mag-aaral muna ako. Nag-aral. Ayan, graduate na ako. Hindi muna ako mag-iisip ng boyfriend, girlfriend, mag-aaral. Nakapag-aral na ako, magbo-board exam ako. Nakapasa na. Ayoko muna mag-boyfriend, girlfriend. Kailangan magtrabaho muna ako para masanda ako. Nakapagtrabaho, malaki sweldo. Sabi mo, Lord, isa na lang ako lang. Boyfriend. Ba't naman ganon, Lord? Nag-aaral ako, nagtapos ako, nagtrabaho na ako. Bakit hanggang ngayon, wala pa akong boyfriend? Sino sinisisi mo? Si Lord. May ganyan ba? May mga ganyang istorya, no? Tama po ba? Lord, ang hirap-hirap ng buhay. Mahirap lang kami. Nag-aaral ako mabuti. Pagkadating ng board exam, bumagsak lang ako. Nag-board exam rin, bagsak ulit. Lord, nakaka-37 na akong bagsak. Sino sinisisi mo? Si Lord. Lord, binigyan mo nga ako ng trabaho. Ang mura-mura ng sweldo. Ang sungit-sungit pa ng boss ko. Ang buntot-buntot pa ng office ko. Lord, sino sinisi mo? Si Lord.
Lord, akala ko ba, Lord? Sino sa inyo sinisisi? Sino sa inyo madaling magsisi sa Diyos? You know, there will be a time in your life na dadaling ka doon sa pinakamababa eh. Yeah, you can feel discouragement. You feel you're so low. Ang baba na, Lord, ano ba ito? Hinahambol ako ni Lord What do you do when you are on that atmosphere? Sabihin niyo totoo. Come on. Kayo ba yung tipong, what? You mean, pinagsama tayong tatlo dito? Only to deliver us into the hands of the enemy? What? Ang tagal ko ng Christian, Lord. Tapos, dadali mo lang pala ako sa masama. Ganyan. Sino sa inyo nagko-complain ng ganyan? The reason I say that is because majority of us right now need to learn to fully grasp this truth. You still need God. Sabi mo nga sa mo, you still need God. May trabaho na ako, hindi ko na kailangan ng Diyos. God wants you to learn to rely on the supernatural power. Sinabi ko sa inyo, unang statement, only God can send rain because only God can show the supernatural power in your life. Wala kang kaibigan, sino pinakamatalino sa mundong ito, hindi niya kaya magpaulan. Tanging Diyos lang nagpapaulan. And when they are desperate or need of water, then it's no longer people that you need. Let me repeat that. There will be a time, there will be a situation in your life that you don't need people. You don't need someone, you need God. To those people who keep on trusting the Lord, keep on trusting your friends or your close friends, at saka yung mga close friends, at dikit na friends, well, one day God will make it a way for you to realize that you don't need man at this moment because there's no rain coming to you. The only person that could provide rain for you is not your friend, but God Himself alone. Sino sa inyo nakarealize na merong walang kaya ang tao, tanging si Lord lang ang makakapag-provide nun? Because on this story, it's all about man is no longer available to provide. Because God can only send rain. It's only God. Kailan kaya natin marirealize na hindi lahat ng buhay natin, puro tao magpo-provide. Meron talaga tayong kailangan na si Lord lang ang makakapag-provide. Kaya lang ang problema kasi natin, ganito, meron tayong tinatawag na self-centeredness, meron tayong self-trust, meron tayong, we are so proud that I can do it, I can make it. Kaya kita niyo po, yung mga tao pagkaharapan Diyos, hindi sila mapakali. Pag nakikinig yung iba ng Word of God, hindi sila mapakali. You know why? Because there are times na we become so proud, become so self-sufficient, that we trust our own self. We become so proud. Sino sa inyo nagkakotse, nung pinahangin mo yung kotse mo, naitapat mo sa utak mo, psst, hindi ho. Yung iba kasi may hangin na ngayon, nagkakotse lang, nagkahangin eh. Sino tayo may kotse ngayon, tapos may napabombahan mo sa vulcanizing yung utak mo. Ay, yung hangin, hindi lang nagpunta sa gulong mo, pati sa utak mo. Pinapalalahan ako yung mga may kotse, yung mga umasensyo na, ha? Hinay-hinay lang, kapatid. Baka yung hangin pumunta na sa utak mo at makakalimutan mong Diyos lang ang pwedeng magpulpil ng pangangailangan mo. Are you listening? The reason I say this is because majority of the people today are so low, so prostrated, so discouraged, and instead to be low and bow down before God, lalong yumabang. May kilala ba kayong tao na nung araw walang wala? Ngayon nawawala. At hindi lang nawawala, nagwawala pa. When we become so proud and we think we are better than God, and we begin to think like, I can do it on my own, watch out, baby. Rain is not coming anymore. Then doon mo lang marirealize, akala ko matalino ako, akala mo lang yon.
Because God will bring you on that desperate situation just to remind you that you need God. Sino dito yung umamin na just lang talaga kailangan natin? Come on. Amen. In so many ways, God is the only hope for our life. So based on this story, God makes them realize, though you are king, you think you are powerful and about the authority, guess what? I will bring you to a situation, yung pagiging hari mo walang magagawa. Magkampi-kampi pa kayo, wala kayong magagawa. God put them on a situation. Yung mga hari, pag nag-usap-usap yan, padala mo doon, kunin mo, sige, ako bahala. Sir, walang tubig. Tubig. Saan tayo? May tubig ba kayo? Wala. Ikaw. Sa tawon. No. Bumili kayo. Wala akong mabilan. Manguha kayo. Wala akong makukuhanan. Because only God can send rain. Are you still here? Are you still here? We have to understand that we have to rely on the supernatural power of God. Ano gagawin mo nung nandun ka? Wala ka ng ulan. You know, sometimes we feel, that's why we complain, that this moment is a sign that the Lord has left you. No. Nung walang-wala kayo, wala na kayong tubig, wala na kayo, you become so desperate, you only need God. Hindi kayo iniwan ni Lord. In fact, it's a sign that God is near to you. Now you become so empty. And the Lord wants to fill that emptiness in your life. Buksan niyo po yung verse 10, 11 and 12. Tingnan niyo po ito. Verse 10, 11 and 12. What? Exclaimed the king of Israel. Has the Lord called us three kings together only to deliver us into the hands of Moab? Verse 11. But Jehoshaphat asked, is there no prophet of the Lord here through whom we may inquire of the Lord? Walang mabilang tubig, wala namang problema na talaga sila eh. Hindi makainom ng tubig ang army, hindi makainom ng animals, and we try to do their best to find that water. And there's no place to find water. Here comes Jehoshaphat. Anong solusyon ni Jehoshaphat? Ang sabi niya po ay ito, is there no prophet of the Lord here through whom we may inquire of the Lord? Suddenly, nung sila'y discouraged na walang tubig, biniblame na nila si Lord. Alam mo sabi ni Jehoshaphat, ito yung kulang sa atin eh. Is there a prophet in this place through whom we could inquire of the Lord? Parang sinabi niya, may prophet ba dito? Hanap ka ng prophet. Tanungin natin kung ano ang sasabihin ng Diyos. Apparently, out of these three kings, Jehoshaphat introduce a solution. Any solution? Let's find a prophet. Maybe the prophet will show us the way. The Lord will speak to the prophet and the prophet will tell us. Sino sa inyo ganun? Na pag may problema ka, Pastor, pwede ka bang makausap? Hindi eh. Sino sa inyo pag walang pera, ang una mong kinakausap, Bombay, please come in. 5656. Sino sa inyo pag may problema, nilalapitan mo, tao ka agad. You know, when was the last time you inquire of the Lord? No. Alam niyo ba mga tao ngayon? Kaya tayo kung ano-ano nagagawa natin sa buhay natin, hindi kasi tayo inquirer ni Lord eh. Ano ba sa tingin mo? Parang naranasan ba, ano ginawa mo? Sinampal ko. Sige. Inaway ka ng asawa mo. Sinampal ko, tumahimik siya sa akin. Hindi ka pwedeng babating-bating sa asawa mo, dapat sipahin mo na kagad. Para bata, bago pa lang, may takot na sa'yo. I think you sounds good. Are you listening? Anong gagawin mo pag kulang ang pera mo? Hindi, ito yung mag-credit card ka lang. Para kaskas ka lang ng kaskas. Total, hulugan naman yun eh. Ano gagawin ko pag yung nanay ko, sa akin lang umaasa ng pera? Ay, wag ganyan. Wag talaga. Blah, 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 blah. Pero was the last time may problem ka, hindi mo naman gagawin mo, katulad nito, that instead of blaming God, you said, I need to inquire of the Lord. I need to seek God. I need to ask the Lord. Alam niyo tayo, pag may problema na,
Di ba ganito tayo? Ayaw mo na magsimba. Bakit? May problema ako eh. Ayaw mo na mag-cell group. Bakit? May problema ako eh. Bakit pag may problema, lalo kang lumalayo kay Lord? Si Jehoshaphat, iba. Well, all these kings are complaining. Jehoshaphat is looking for God. Jehoshaphat is finding a way to be connected to God so that God can give him guidance. Ganun ba tayo? Sino dito yung, alam mo ba sir, pag yung problema ako, wala na. Sigurado nasa prayer mountain na ako. Nako, mapapadalas ang ating ko sa prayer meeting. Bakit? I need to inquire of the Lord. When was the last time you are in deep trouble? You are so discouraged and frustrated about your situation. It affects your job, it affects your family, it affects your personal relationship with God. But instead of looking for a prophet to help you inquire of the Lord, ano ginawa mo? You blame God. What? Lord, ganito lang ba gagawin mo sa akin? Lord, bakit? You just keep on complaining. But Jehoshaphat find a way. No. We need God here in our situation. Find a prophet. I want to talk to him. Maybe the prophet will show us the way how to do this. Come on, find a prophet. Sino sa inyo ganyan? Yung bang, Lord, hanapin, Lord, tulong mo sa akin, Panginoon. Lord, mangusap ka sa akin. If you need a prophet, send a prophet to me, Lord. Because I'm willing to listen to you. I don't blame you, Lord. Alam niyo mga tao, sanay tayong i-blame si Lord. Sanay tayong pagbintangan ng ibang mga tao about our sin. Instead of finding a way to seek an answer from God. I love Jehoshaphat. And he said, is there no prophet of the Lord here through whom we may inquire of the Lord? And then the Bible said, an officer of the king of Israel answered, Elisha, the son of Shaphat, is here. He used to pour water on the hands of Elijah. Meron propeta dito. Sino? Si Elisha. Yung dating alalay ni Elijah. Sabi ni Jehoshaphat, meron? Yeah, meron. Ano sabi po ng Bible? Jehoshaphat said, the word of the Lord is with him. Nasa kanya ang salita ng Panginoon. So the king of Israel and Jehoshaphat and the king of Edom went down to him. Tol, hindi pala yung prophet eh. Punta tayo. Ano gagawin natin? Sa kanya, tanong tayo kung ano dapat gawin natin. Alam mo, ang Diyos tumutulong. You know, bakit kayo hindi lumalapit sa Diyos? Instead na lumapit sa Lord to seek an answer, you just keep on blaming Him because you don't know God. Are you still here? By the way, hindi ulat ang tao kilala ang Diyos. Mga tao puro religious. No? Alam niyo yung mga religious na tao? Diba? Sila yung mga taong, instead na sila binubuhat ni Lord, sila nagbubuhat sa Diyos. Ang mga religious people, magpapasikat sa Lord, Lord, pwede mong buhatin kita. Sino niniwala? Hindi mo mabubuhat ang Diyos. Mabigat yun. But we are trying to carry our God. Hindi yung totoo yun. Ang totoo nun, si Lord ang nagbubuhat sa atin. Hindi siya ang binubuhat natin. Amen. Sino rito yung malakas na ngayon, binubuhat mo na si Lord. Lord, I will carry you. Bakit? Nahihirapan na ba si Lord at ang kabuhat sa iyo? Lord, papasyal ka namin sa buong syudad. Ano? Because they don't know God. Meron bang taong makakapagbuhat sa Diyos? You tell me the truth. Meron? Wala. My earth is my footstool. Yung mundo daw, apakan niya lang. Gano'ng kalaki yun? Eh kahit magtulong-tulong tayo ng lahat ng taga-Quiapo, hindi yung mabubuhat yun. Ano ba ginagawa natin? Di ba, pumunta tayo, may dala tayong kandila. Bakit? Lord, sisindi tayong kandila. Bakit mo sinisindi ang kandila? Bakit? Nadidiliman ba si Lord? Hindi ba siya nga ang light of the world? Tama po ba? Eh, ba't ang mga tao iniilawan natin si Lord? Tama ba? Bakit? Madilim ba siya? O baka ikaw ang sindihan ni Lord? You see, religious people create things that doesn't make sense.
Ayaw naintindihan. Huwag kayong magagalit sa akin, sinasabi ko lang ang totoo. You know, I'm a pastor. I will tell you the truth. You get mad at me, it's up to you. Because I will tell you, it is the Lord who carry you. It is the Lord who give you light. It is the Lord who bring you out of darkness. He's never been in darkness. He just simply goes to darkness to get you. That's our God. Amen. He is your hope. No more, no less. Parang pinapalabas natin, tayo ang pag-asa ni Lord. Hindi ka makakalabas, malibat buhatin kita, Lord, kasi igagala kita. You mean, igagala mo si Lord? Lord, kailangan mo ng ilaw ko para magliwanag ka. People are crazy. Religious people, they don't understand God. But people with relationship with God, they know God. Amen? Kasi ang Diyos po, hindi yun para sa mga religious people. Ang Diyos po, para doon sa merong may relasyon sa kanila. Sinesave niya ang mga religious people para magkaroon tayo ng personal relationship. At ang sabi po ni Elisha, at nung hari pala, si Joe, tara, punta tayo kay, kanino? Kay Prophet Elisha. Because the truth is this, pag lumapit ka sa man of God, yung uriga, yung original, sabi mo, yung urig yun, sinasabi ni Pastor. Elisha kasi urig na prophet. Alam niyo, maraming prophet nung araw, pero puro peke yung mga prophet nun eh. Kaya ginagawa nila, nagbigay siya ng ruling. Ang mga prophet, pag nagkamali ng isang beses, stone to death na agad, patay na yan, para wag gayahan. Kaya nung Old Testament, pag sabi, ako prophet ni Lord, ikaw ba, ano prophecy mo? Blah, 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 blah. Pag hindi natupad, patay na kagad yun. Kaya nung araw, hindi basta-basta nagpa-prophesy. Pinapatay ka agad. Kasi, ang hope ng tao ang Diyos, ang spokesperson niya ang prophet. Kaya hindi pwede lahat tayo maging pastor, maging malaki pananagutan ng mga pastor. Pag hindi ko sinabi totoo, mananagot ako sa Lord. Pag sinabi ko yung sobra, mananagot din ako sa Lord. Pag ako nagsalita, dapat kung ano lang ang sinasabi ng Bible, yun ang sasabihin ko. And I promise you as a pastor, I will never lead you to destruction. As a pastor, I will try to convince you that this is what the Lord is saying to us. So Jehoshaphat was so convinced that they need God. Sino sa inyo niniwala? We are convinced that you need God. In your situation, do you need God? May problema ka na. Alam niyo, napansin ko. Ito totoo. Kung sino pa yung mahirap, naku, hindi lumalapit sa Diyos. Hindi na lumalapit. Yung mahirap, nagtaka ko, yung mga mahirap, pag sila hirap na hirap, natatakbo mo yun sa mga panalangin, hindi na nanalangin. Ang dami. Of course, hindi naman lahat. Pero kung sino pa yung mahirap, parang pumunta sa eskwelahan, sino mga naglalakwat siya? Yung mahirap. Sino mga nagdodota? Yung mayayaman? Tingnan mo, nauso ka ba dota ngayon? Hindi na ata, no? Iba na ata ngayon. Kung sino walang pera, yun ang maglalaro. Bakit? Mali dito. Dapat pag mahirap ka na, si Lord na hinahanap mo. Bakit yung mga may problema? Imbis na lumapit sa door, sabi, ang laki ng problema ko. Ano ginawa mo? Drugs na lang ako. Teka mo na. May problema ka na, nag-drugs ka pa. May problema ako. Ano ginawa mo? Lumaklak. Imbis na devoted to God, naging devote. Iba yung devoted, tsaka iba devote. So, imbis na maging devoted kay Lord dahil nahihirapan ha, nag-devote. Laklakers, ang ibig ko sabihin. So, makita niyo yung difference ng heart ng tao, ano? Imbis na lumapit to sa Diyos. Ha? Alam niyo, pag nahihirapan kayo, suggestion ko, sumipsip na kayo kay Lord. Ha? May problema ka na nga, hindi ka pa sumisip-sip kay Lord. Diba, naikwento ko sa inyo buhay ko nung high school ako. High school. Hindi ako makapasa. Yung teacher ko kasi, siya yung assistant, siya yung principal ng paaralan. So, nung pagpasok ko ng first year high school, nilagay ako sa pilot section. Yung mga estudyante matitindi, mga mauutak. Nilagay ako ng principal doon. So, feeling ko, mautak ako. Pasok ako doon. Pilot school, section.
Wala na yung principal, yung auntie ko, teacher ang naroon. Maniwala po kayo, nagtataka ako. Tinitingnan ko yung mga classmates ko. Bakit sila konting ganun lang alam na nila? Ako inuumpog ko na ulo ko, hindi ko pa rin alam. Yung section pala na yon, mga sangkatutak na matatalinong tao. Tuwing tinitingnan ko sila. Nung grade 6, valedictorian. Nung grade 6, ako, first year kami. Ako, valedictorian. Tinitingnan ko yung mga antitindi ng mga classmate ko. Pag nag-e-exam na kami, sila natutulog na, tapos ako, bulaga pa rin eh. Tapos ka na? Oo, tapos ka na. Ba't ganun sila? Tapos agad ako. Number 7 pa lang. Tapos na sila sa 40, ako 7 pa rin eh. Nagsusunog pa rin ang kilay, ginaganon ko yung kilay ko. Nagbabaka sakali may lumabas na talino. Pero alam niyo ginawa ko? Sa panahon po nag-lecture ng teacher ko, paano ko papasa dito? Grabe, nilagay pa ako sa pilot. Malamang dito, section 14 ako paglabas ko. Nakaisip ako ng paraan. Sabi ko, Lord, turuan mo ako maging matalino. Nagtuturo yung teacher ko, Ma'am, I go out. Bakit? I just want to go to, Ma'am, pwede ba? Pwede. Pagbalik ko, may dala ko isang basong tubig. Sabi ko, Ma'am, inom muna kayong tubig, baka nauuhaw na ho kayo. Yung mga classmate ko, nagtaka, nagdala ko ng tubig. Tapos araw-araw, naglalagay ako ng tubig sa kanya. Hanggang binansagan na akong Oriel, sip-sip. Sip-sip na ako ngayon. Pag siya tapos mag-lecture, yung blackboard nung araw kasi wala pang whiteboard pen eh. Chalk lang yun nung araw, naalala nyo? Ma'am, okay, magbubura ako na lang kasi yung balat niya, baka madumihan. Grabe ako magbubura nung blackboard. Lahat ng yung eraser niya ng chalk, lalabas ako, ipapagpag ko pa yun. Yung lahat ng usok pupunta sa mukha ko, okay lang. Sip-sip na lang ako, Lord. Ganun lang ako eh. Bigay ko sa Ma'am, eto, malinis na yan. Oriel, how can I say thank you so much for you? Alam mo, wala kang ganyang klase. Alam mo, napakabait mong bata. Salamat po, Ma'am. Ma'am, uwi na ba kayo? Oh, buhatin ko na yung gamit nyo, Ma'am. Oh, thank you. Sige. Ma'am, hanggang gate, hatid ko kayo. Oh, sige, Oriel, thank you, ha. Saan ba kayo sasakay dito? Hindi, wag na ako na lang. Salamat, Ma'am. Ingat po kayo. Lord, yun na lang. Sa loob-loob ko, yun na lang ang pag-asa ko. Hindi ako magaling sa math, hindi ako magaling sa English, sa science, sa history. Pati Pilipino, hirap na hirap ako eh. Maniwala po kayo. Yung gardening niya, mataas ang grade ko, iniihiyan ko lahat ng halaman ko eh. Kaya malago yun eh. To cut the story short, lagi akong kinakantsawan, sip-sip daw ako. Alam niyo, nung pagbalik po nung finals na, pag-exam, kinakabahan ako. Yung teacher ko, napansin na mahina ako. Oriel, I was wondering, paano ko napunta sa pilot? Sabi ko, Ma'am, pareho tayo ng duda. Hindi ko alam ba't ako napunta dito. Basta, malamang po kasi yung principal po, alam niyo naman, auntie ko yun eh. Ay, naintindihan ko na, Oriel. Ma'am, ano sa tingin niyo, Ma'am? Lipat yun na lang ako sa ibang section. No, wag. You are very nice to me. Hindi kita palilipatin. Thank you po, Mali. Halika dito. Sinutur ako libre. Alam mo, Oriel, ganito ang English sa akin yan. Ito gagawin mo lang dyan. Sa math, Ma'am, sa math, ito gagawin mo. Alam niyo po, sa lahat ng estudyante, ako may personal tutor. Ang bayad ko, sip-sip. Wala akong pera eh. Tuwing mag-exam na kami, sasabihin sa akin ng teacher ko, Oriel, halika. Pag-aralan mo to, yan ang mga, cover ko sa test. Yan ang pag-aralan mo. Yes, Ma'am, thank you. Pagdating sa test, nakakapasa na ako. Tignan niyo ginawa sa akin ng sip-sip. He opened the doors for me. Pagdating po ng katapusan, eto na, finals na. Bigayan na ng class card. Eto na, binibigay na. Pagkuha ako, sabi ko, anong section kaya ako sa next year? Alam niyo, pagdating ko,
Grabe. Tutuwa nanay ko nito. 89 total average grades ko. 89, pare. Hindi ako makapaniwala. Kasi yung 89, ibig sabihin nun, maintain ako sa pilot class. Sabi ng aking auntie, Oriel, saka ngayon, pilot class pa rin mo. Ay, hindi ako nagkamali sa'yo. Alam ko, marunong ka. Marunong ba talaga ako? Marunong lang po akong sumipsip. Binabanggit ko to sa inyo dahil marami sa inyo mahirap na hindi pasipsip kay Lord. Kung ako sa iyo, sino mahirap dito? Siyempre, mahiya ka magtaas. But the truth is this. Kung sino pa yung mahirap, sila ayaw pang sumipsip kay Lord. Ang Diyos, afterthought. Lusob tayo, sama-sama tayo, walang tubig. Paano to? Pinagsama pa, ba't ganito? God is just an afterthought for them. Buti na lang si Jehoshaphat, sabi ito, hanapin natin yung prophet. Bibigyan tayo. Now they go down. Sabi po ng verse 13, sabi po dito ng verse 13, Elijah said to the king of Israel, why do you want to involve me? Go to the prophets of your father and the prophets of your mother. Parang yung Elijah may attitude, no? Ha? Ba't ka nagpupunta sa akin? Tapos tatay mo, tsaka nanay mo, may mga propeta yon. Ba't ako pinupuntahan nyo? No. The king of Israel answered, because it was the Lord who called us, 3 kings together, to deliver us into the hands of Moab. Elijah said, as surely as the Lord Almighty lives, whom I serve, if I did not have respect for the presence of Jehoshaphat, king of Judah, I would not pay attention to you. May attitude talaga. Kung hindi lang ho, kay Jehoshaphat. Because the prophet knows sino yung may hunger for God eh. The prophet knows na siya lang nakaalala sa Diyos. Eh tama siya. Nako, kung wala ho si Jehoshaphat, kayong dalawa, hindi ko kayo kakausapin. Bakit? The prophet knows kung sino yung may hunger at desire kay Lord. The prophet knows kung sino yung naghahanap ng Diyos. The prophet knows that there is a person like Jehoshaphat who never trusts himself. He knows how to rely on God on his own difficult situation. Sabi mo nga sa katabi mo, God knows. Alam ng Diyos yan. Eh, ba't sinabi niyang, I would not pay attention to you? Ba't siya sinabi niya, I will not pay any attention to you? You don't get the attention of God if you don't love Him. You don't get the attention of this man of God if you keep on blaming God. You only get the attention of God when you are looking and desiring for Him. I'd like to tell you this, when you are in deep trouble, it doesn't mean the Lord is leaving you. No, the Lord draw near to you. He is closer than you think when you're in deep trouble. Sino sa inyo pag may problema kayo, daman-daman mo, alam mo, laki ng problema ko. Pero alam ko, the more na may problema ako, lalong lumalapit sa akin ang Panginoon. Well, that's the truth. Elijah fully knows and understand the truth. Huwag niyo pong gawing afterthoughts lang ang ating Panginoon. Let me repeat that. Si Lord po ay hindi po afterthoughts lang po. Hindi ho siya may attitude, hindi ho masama. Alam niya, nagsasayang ka lang makipag-usap sa mga taong ang Diyos ang hindi nila inaasahan. I learned that I've been a pastor for the last 26 years. Pag ang kausap ko, mga tao walang interes sa Diyos, sayang ang counseling mo. Nakikidihan niya ako. When you talk to someone who is so proud and you think he is bigger than God, sayang boses mo. And Elisha knows that. I will not even pay attention to you. Why?
sayang ang salita ko sa'yo. Pero dahil ito kay Jehoshaphat, makikipag-usap ako. Alam mo, pag ang tao naghahanap sa Diyos, hindi sayang ang pakikipag-usap mo. Ako po, 25 taon na. Ang pinakamahirap kong kausapin, yung mga taong so proud, hindi na naghahanap ng Diyos. Ang hirap kausapin ng mga taong yung sobra bilib sa sarili. Yung parang akala mo, hindi ko na kailangan Diyos. Matalino naman ako. Alam mo, may asawa kong mayaman, may uncle akong mayaman, may tatay akong mayaman. Ikaw, sagot nila ako. When you begin to have like that attitude, you don't even consult the man of God, it shows something. It shows something. Kaya sabi ni Elisha, hindi ko man lang kayo kakausapin. But dahil kay Jehoshaphat, kausapin ko kayo. Bakit si Jehoshaphat ang nirecognize niya? Kasi siya lang naman yung nakapagsabing meron bang prophet dito? You see that? In the middle of difficult situation, Jehoshaphat is looking for God. The two, while in the middle of difficult situation, they blame God. Saan ka doon? Pag nahirapan ka, do you blame God or do you seek God? Is this a story na din yung matutunan? Ang dami yung matututunan sa istorya. Because lahat tayo dumadaan sa difficult situation. Lahat tayo nagkakaproblema. Ang problema natin, it could be relationship. People are rejecting us. These people are supposed to love us, but they reject us. Sometimes may problema tayo sa trabaho, sa business natin. Sometimes may problema tayo sa ating personal life. Sometimes may problema tayo sa ministry natin. But in the middle of that difficulties and problem, what do you do? Do you blame God or do you seek God? Jehoshaphat is different. When there's no rain, he knows God is the only source of rain. That God can only send rain. Kaya sabi niya, alam mo yung itong problema, wala tayong malalapitan dito. Hanapin natin si Lord. Mga kapatid, hindi lahat ng problema may sagot sa tao. Darating sa buhay mo, problema mo, si Lord lang ang makakasagot. Sana hindi mo siya i-blame sa kahiragitnaan ng problema mo. Sana maalala mo, hanapin ko si Lord sapagkat siya ang magbibigay sa akin ng solusyon. God only can send rain. That's what I'm reading. And then sabi po ng Bible, may natututunan ba tayo mga kapatid? Blaming God is not the answer. Minsan mo yung mga tao, biniblame siya. Alam mo, nagpunta ako, hindi na ako nabibless Alam mo, pag-pray mo nga, magkaroon ako ng joy of the Lord. Parang nawawala yung joy ko sa Lord. Tinanong ko, nawala joy mo? Oo. Parang hindi na ako nabibless Teka muna, ilang beses ka ba nagpunta sa taong ito sa church? 3 times. It's 52 weeks, pare. I-blame mo si Lord na wala kang joy. 3 beses ka lang pumunta sa isang taon sa simbahan. I-blame mo na hindi ka lumalago, hindi ka nagsisell. I-blame mo na ba't gito buhay mo? Hindi ka nga nagbabasa ng Bible. Come on, don't kid. Are you kidding me? Wala akong joy, Pastor. You see, in the presence of God, there is fullness of joy. Kinakanta natin yan Diba? In your presence, there is fullness of joy. In your presence. Sa presensya mo na-enjoy. Nandito si Lord, hindi ka dumadating. Tapos sabihin mo, wala kang joy. Tapos magpe-pray ka, Lord! Parang yung isang kaibigan ko, Lord, tulungan mo akong pumayat. Sabi ni Lord, ba't ako sinisisi mo, mag-diet ka? Pa-fasting, pa-prayer ka. You see, sometimes may mga answered prayer naman. Hindi ka na kailangan mag-pray. Sabi mo sa akin mo, diet ang kailangan mo, diet. Hindi prayer. Lord, wala akong pera. Trabaho gawin mo. Trabaho ka. Kaya wala akong pera, wala kang trabaho. Pag wala kang pera, you blame God. Ang solusyon, trabaho. Why? How come people keep on blaming the Lord? Maraming Christian pupunta sa church, parang hindi ako nabibless, hindi ako nag-grow. Paano ka mag-grow? Paano ka magkakaroon ng joy? Sa isang taon, 3 beses ka lang pumunta dito. Gusto mo pa magka-joy?
Sino gusto mag-joy? Taas yung gusto mag-joy? Hanapin mo si Lord. Punta ka kung nasa ng Diyos. Sunday service, huwag kang umabsent. Cell group, huwag kang umabsent. Are you listening? Mag-pray ka, magbasa ka ng Bible. Hindi na mababalik ang joy mo. Paano babalik ang joy mo? Ayaw magbasa ng Bible. Ayaw mo pumunta ng cell. Ayaw mo pumunta ng Sunday. Ayaw mo mag-serve kay Lord. Ano ginawa mo? Puro ka lang critical sa church mo. Negative ka lang palagi. Complain ka ng complain. Paano ka magkaka-joy? Wala pa ako nakitang critical na nag-i-enjoy. Ano gift mo? Alam mo, gift ko kay Lord, critics. What? Mag-i-enjoy ka ba? Puro ka negative. Sino sa inyo may kapatid sa Panginoon na malungkot siya? Alam mo, nalulungkot ako sa dulo. Bakit? Wala akong joy dun eh. Blah, 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 blah. Sabi ko, paano ka mag-i-enjoy? Di ka mo ma-attend dito. Hindi mo alam ang bisyo namin eh. Kasi ang babaw, parang ang babaw ng teaching eh. Ang babaw, dumami kami, ang babaw namin, ikaw na lang malalim. Crazy people, isn't it? Ang babaw ng teaching ni Pastor Oriel eh. Kaya kami dumami, ang babaw ko. At ikaw, malalim, wala kang disciple. Pastor, wala ho sa number yan. May mga tao nagsabi sa akin, Pastor, ang mahalaga, matapat tayo kay Lord. Kahit hindi ho tayo magbunga, matapat. Sabi ko, sige, parang ibig mo sabihin ganito, mag-alaga ka ng 1,000 mangga. Punong mangga. Diligan mo araw-araw para lumago. Ha? Tapos, pausukan mo araw-araw. Lagyan mo ng mga pataba araw-araw. Tapos, sabihin mo, ang mahalaga, nag-aalaga ako ng mangga. May mangga ka ba? Wala. Mahalaga may puno. Ano business mo? Manggahan. May mangga ka? Wala. Wala sa mangga yan. Nasa puno yan. Ha? Ang mahalaga, nag-aalaga ka ng mangga. May mangga ka? Wala. Sino sa inyo ganun? Yung hindi mahalaga ang mangga. Mahalaga, may manggahan. So may manggahan ka na walang mangga? Sino sa inyo gustong ganun? Sometimes people are crazy. Hindi yan wala yan sa pagpunta sa church. Wala yan sa cell group. Ang mahalaga, alam ni Lord ang puso mo. Sige. Ang mahalaga, may punong mangga. Kahit walang mangga. Amen? Sinabi ba ni Lord na humayo kayo at magpakakonti? Walang ganyan eh. Minsan mga Kristiyano, ang lalaki ng topak, no? Yung bang mamang-manging ka, Pastor, wala ho sa number yan. Ang mahalaga, matapat ka sa Diyos. O di sige, matapat kang mag-alaga ng mangga. 20 taon na, nagdidilig ka pa rin ng mangga. May mangga ka? Wala. Ang mahalaga, dinidiligan mo araw-araw. Ano pa ginawa? Pinapausukan ko yan araw-araw. Para saan? Wala. Para magpausok lang. May mangga? Hindi kinakailangan. Hindi tumitingin si Lord sa mangga. Ang mahalaga, matapat kang nag-aalaga ng mangga. Kahit walang mangga, hindi mahalaga. Mahalaga, alagaan mo ang puno ng mangga. Matapat ka. Sino pinagtatawanan mo na sarili mo ngayon? Ganyan ang mga Christian eh. Kahit wala akong bunga, basta may manggahan. Kahit walang mangga. So sabi ko, mali. Sino ni walang mali yun? Bakit? Kasi nga, ayaw nating makita sarili natin na maayos eh. Bakit kaya mga tao, laging gano'n napupunta sa mali? No? Pinanggit ko ito sa mga tao, minsan marami tayong ginagawang parang tama, pero mali. Ang mahalaga, may punong mangga. Kahit walang mangga. Uy, parang tama, pero, mali. Ang mahalaga, inaalagaan mo. Nakikita ka ng Diyos yung katapatan mo. Araw-araw nagdidilig, araw-araw nagpapausok, naglalagay ng mga abono. Hallelujah. 20 taong ka nagtatanim. Nag-aalaga ng puno. May bunga ka. Ang mahalaga, nag-aalaga ka ng manggahan. May mangga ka, wala sa mangga yan, nasa manggahan yan. Parang tama. Pero,
Tignan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, alam mo, ang dami mong parang tama, pero mali. Sino aamin na marami tayong parang tama? Sabi nung iba, alam mo, wala yan. Ang mahalaga, alam ni Lord, ang Diyos, iisa lang. Kahit saan ka magpunta, isa lang ang Diyos. So yung mga taong sumasamba sa bato, Diyos yun? Yung taong gumawa ng putik, yun daw ang Diyos niya. O ang araw, Diyos niya. Diyos ba yun? Hindi, alam mo tayo, Mother Nature tayo. We love nature. Ang dami nating iniisip na parang tama, pero mali. Alam niyo pa, paano magtatama? Magbasa ka ng Bible. Itutuwid yung utak mo. Amen. Nung binasa ko Bible, sabi ko, natawa ko sa lola ko, La, ano ginagawa mo? Nagsisindi ng kandila. Bakit? Nadidiliman ba si Lord? Uriel, tumigil ka, ha? Sabi ko, La, halika. Basahin mo Bible. You are the light of the world. Ikaw ang liwanag. Huwag mong asahan yung kandila, mamayang gabi, pumunta ka, palibutan mo ng kandila buhay mo. Sabi mo, yan Lord, I am the light of the world. Matutuwa sa'yo si Lord. Pag nagsindi ka ng kandila, puro light of the world, ha? Hindi totoo yun. Ang light of the world, ikaw. Ang buhay mo nasa kadiliman, niligay ka na sa liwanag. Ngayon, ikaw na yung taong may dala ng liwanag. Hindi mo binubuhat ang Diyos. No way. Ang lakas mo naman. At malakas ka pa kay Lord, nagpabuhat sa'yo si Lord. Hindi ganun ang Diyos. Kasi kaya nga, yung source ng truth natin, mali-mali. Kaya ngayon, pag nagka-problema ka, blame God. Blame God. Blame God. Instead of seeking God. Ano sabi ni Elisha pagdating po ng verse 15? Now bring me a harpist. Bring me a harpist. Asan yung harpist ko? May musician ba ako dito? Yun. Palakpakan niyo si Jane. Yun ang aking harpist ngayon. Ayan. Bring me a musician. Sa ibang version, sabing ganon. Tingnan niyo po to. Sister, sandali muna, ha? While the harpist was playing, ano sabi? The hand of the Lord came on Elisha. Tindi ni Elisha, ano? Paano po gagawin namin? Walang tubig, eh. Sabi ni Elisha, bago ako mag-prophecy, gusto ko may background music. Lagay mo yung background music. Sige, lagay mo. O yan, may ganyan. Sabi ni Elisha, may sasabihin ako sa inyo. May background music, eh. Tanggalin mo ang background, sister. Stop. Wala nang background. Sabihin natin to. May sasabihin ako sa inyo, makinig kayo mabuti. God is on your side and God is for you. God is for you and God is on your side. Ano piling mo? Amen. Pero lagyan mo nga ng background. Tingnan kung may pinagkaiba. Tingnan nyo, ha? This afternoon, I want to tell you, God is for you. God is on your side. No matter what happened to you, He is for you. I don't care how deep you are on the deep pit of darkness, God is for you and He is coming to save you. Tanggalin mo ulit, sister. Stop ulit. God is for you. What do I mean by that? I-play mo ulit, kapatid. Sarap. Hallelujah. Ang sabi po ni Elijah, this is what the Lord says. I will fill this valley with the pools of water. Sinabi niya sa verse, for this is what the Lord says. You will see neither wind nor rain, yet this valley will be filled with waters. And you and your cattle and your other animals will drink. What a great prophecy, isn't it? Pagdating po ng verse 18, this is an easy thing in the eyes of the Lord. He will also deliver Moab into your hands. You know what does it mean?
Nung binabasa ko po itong mga talatang ito, when the harpist is on, the word of the Lord is flowing through us. What a great inspiration. Sana ganito tayo, no? Pag Sunday, nagpipreach ako, bago ako mag-pray, may background music pa ako, di ba? Sana ganito, no? Pastor, uwi na po ako, sige. Sana yung pag umuwi na tayo, may music pa rin na background. Lord, di ba sarap paglakad dyan sa ano? Imagine lalakad ka sa PICC, may background music ka. Di ba may harpist ka? Lord, salamat Panginoon. Sarap paglakad na may background eh, no? Tapos pupunta ka na doon sa may Taft Avenue. Lord, provide me a jeep, Lord. Panginoon, ikaw na po bahala sa akin. Para mama. May background pa rin. Akit ka sa jeep, sabi mo, Lord, wala pa akong pera ngayon. Hindi ako makapag-taxi. Ang mahalaga, Lord, feel na feel kita, Lord. Pag upo mo sa jeep, hindi ka tumiting sa katabi mo, nakapikit ka. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord, I praise you. Grabe, may background music ka pa. Sana kasama natin yung harpist araw-araw, no? Mama, para lang po, dahan-dahan lang po, kasama ko ang presensya ni Lord. Pababa ka sa jeep mo, di ba? Papasok ko na sa bahay mo, sa street nyo na bulok. Kaluma-luma ang kalye. Oh God, may you show your light upon this dark place, Lord. Kakatok ko sa bahay mo. Tak, tak, tak. Tama na, baka iba pa madinig ko. Nay, andito na po ako. Nay, magandang gabi po sa inyo. Purihin ang Diyos. Nakarating ako sa bahay. May background eh. Di ho ba? Sabi ng nanay mo, anak, kakain ka na ba? Mamaya ng konti, Nay. Ano ba gusto mong gawin ko, Nay? Hugasan mo muna yung mga pinggan. Yes, Nay. Grabe, maghugas ka ng pinggan. Tigil ka muna sandali. Ayan, ang sarap maghugas. May background pa talaga. Di ba ang sarap maghugas ng pinggan? Nasubukan nyo na maghugas na may background music. Woo! Malamang habang praise God, Lord, pinupuri kita. Lord, salamat. Puring. May background. Anak, kain ka na. Opo, inay. Pag-ubo mo sa upuan, handa ang pagkain. Madidinig mo na naman yung background. Oh God, ang sarap kumain, Lord. Habang kumakain ako, kasama kita, Lord, ang sarap. Stop. Pastor, alis na ako. O sige, alis ka na. Walang background eh. Pit. Walang background. Para. Grabe, ang takaw naman ito. Inunahan pa ako. Pira, walang masak. Kakainis naman. Traffic na. Papagalitan naman ako ng... Sabit na lang. Mama, para. Hindi ka pa nagbabayad. Wala na, alis tayo dyan. Lakad ka doon sa kalye. Nakapakan. Nay! Gusto mo na ako, Nay? Nay, andito na ako. O, kumusta, Nay? Okay. Anak, maghugas mo na. Nay, kagagaling ko lang sa church. Huwag mo muna akong paghugasin. I need rest. Bakit tayo ba kagad? Alam niyo kung bakit? Lagyan mo ulit yung music, kapatid. Pastor, alis na po ako. Oh, Jesus. Hallelujah. Lord, ayoko mawala yung moments na to. Lord, sino dito you love the moments? That moment, Elisha, when he played the harp, Elijah is prophesying, and these three kings have their moments. We need those moments. Wala na naman ang music.
Ano gagawin mo sa moments na yun? Wala na. Mamaya uwi kayo, walang background music. Sasakay kayo ng LRT, walang background music. But what do you do with that moments? Can I say this to you? Moments should lead and bring momentum to your life. Let me repeat that. That moments, lagyan mo nga ako kapatid. Oh, this is the moment right here. Woo! I love it. Stop. Moments yun eh. Pero ano gagawin ko sa moments na yun na naramdaman ko ang Panginoon? Nagsalita ang Panginoon, the hand of the Lord is upon Elisha. Sabi ko nga palagi mga kapatid, yung moments na yun, sana mag-lead sa momentum. Let me repeat that. Moments should lead to momentum. Inspiration should lead to implementation. Problema sa atin, pag na-bless tayo, we don't know how to translate that moments with God becoming your momentum for God. Nai-inspire tayo, nabibless tayo, lalo pag may galing. Pero hindi mo kayang i-implement. Do you learn something here, mga kapatid? Ano sabi ni Elisha sa verse 16? Balikan natin. Tingnan niyo po ito, napakaganda. I said, only God can send rain. We worship Him and we ask God to move into our lives. You wait upon the Lord to send rain. Tingnan niyo po sandali. This is what the Lord says, I will fill this valley with pools of water. Balik mo nga ulit yung version ko kanina. Sinasabi ko kanina, verse 16. Nawawala ko palagi. Huwag yun sa, huwag dun sa pools of water. Okay? Yung sa ditches, mga kapatid. Verse 16, ibang version, not that version. Ayan. And He said, thus saith the Lord, make this valley full of ditches. Parang sinabi ni Lord, only God can send rain, but He expects you to dig your ditch. Ito yung word ni Lord sa atin. Gusto mo akong makita? Gusto mong bumaba ang rain? Naghahanda ka ba ng ditches? Do you dig ditches? Let me tell you one story, true to life story ng Dulas for Christ. Then I begin to close. Tingnan niyo po ito. When we were still in Masagana, sino rito nakasama ka pa sa Masagana? Taas yung kamay. You are still there in Masagana. You still remember that? Sa Masagana Mall, doon po sa 6th floor. Pipila kayo mula ground floor kasi pupunta. Yung place kasi kaya lang mag-fit ng around 400 to 500 people. Magsisiksikan na kami doon. And guess what? 5 service. When I begin, the church begin to grow from 200 to 1,000 people, I know I have a problem. I need a bigger facilities because the church is growing. We barely find it hard to pay about 150 to 200,000 pesos. Nahirapan kami. But I know the Lord will give us a good facilities. Ang tagal, kapatid. I was so desperate, Lord. Kawawa naman. Imagine dito, 3 beses lang ako nagpipreach doon, 5. And guess what happened? I was so low, I was so desperate. Nagpunta po ako sa PICC. Paano sa PICC? Nung makita po ang PICC or itong World Trade, sabi ko, Lord, pwede ba kami dyan na lang mag-church? Ang ganda ng PICC tsaka ng World Trade. Ang laki, Lord. Lord, tulungan mo ko, punuin natin ang kaluluwa yan. So nagpunta po ako sa PICC, tinanong ko, pwede bang gamitin to for worship service? Sabi niya, ilan mo ba members nyo? Siguro baka mga 1,000. Ay, kukunti lang ho kayo. Hindi ho pwede, mahal ho kasi. Bla, 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 bla. Sabi ko, grabe, hindi pa ako nagsisimula, dinidiscourage na ako. Sa iba ho, hindi ho ito para sa inyo. Sa iba, pwede ho Sa iba, maliit pa ho. Dapat malaki ho kayo. Salamat. Grabe, nilait pa ako. Pumunta ako sa World Trade Center. Dito, tinignan ko rin. Wow, laki. Lord, ito kailangan namin, Panginoon. Alam niyo, sabi sa akin,
Mahal ho dito. Mahal ho dito. Kaya nyo ba yung ano? Meron ba kayong supporter from US o Korea? Wala ho. Bakit ho? Hindi si Lord ang supporter namin. Tumawa sa akin. Hindi ho. Mahal ho dito. Maging kwerpo ko sa iba, baka mas kaya po ninyo. Sabi ko, ang mahal pala. Binagot yung price. Naturete ako. Ang mahal pala. But every time I go back to Masagana Mall, I see the needs. Yung problema po, gusto kong pumunta rito nung wala akong pera. Then I learn how to dig my ditch. If I want God, because I am in the middle of difficult situation, there's no way I could pay it. But I learned how to dig my ditch. Alam niyo ginawa ko? I pray. I fast. That's my digging the ditches. Yan po ibig sabihin nun. Nag-pray ako, nag-fast ako. Tuwing dadaan ako, kasama ko si Ate Jernino. Nakaganon po yung kami ko sa bintana, Panginoon. One day, Lord, PICC, diyan kami mag-worship. Pag dumaan ako sa World Trade Center, Lord, pwede na rin ito, Lord, World Trade Center. Nagpe-pray and pass ako, pinagpe-pray ko ito, mga kapatid. You know how many years? 2 years. Tuwing magbabala ko pumunta, ang mahal. But you know what? Nasaan na tayo ngayon? Nasa PICC at World Trade Center. You know why? Wala akong pera. But God sent the rain. When you are in difficult situation and you say to yourself, the only person can help me is my God. And then you begin to dig your ditches. When the valley become full of ditches. You know, yung valley, isang place po na pinakamababang lugar yun. And doon ka. You are so low, you are so down, discouraged, hirap na hirap ka. And you learn how to dig. You pray. Alam nyo, finally, the Lord gave these things to us. Ngayon, nasasabi ko po, ang World Trade Center ay bunga po ito ng hukay ng ditches through prayer and intercessions. Dati po, pumupunta kami sa mga campsite, Kaliraya, Rizal Recreation, napupunta po kami sa CCT. Tuwing pupunta po ako, nanginginig yung buto ko. Lord, bakit sila lang ang meron kami wala? Sino karamdaman nung pag nagpupunta kayo, Lord? Kailan kaya kami magkakaganito, Panginoon? Titignan ko po yung imposibleng magkaroon ng dulos. Kasi wala tayong pera eh. But I have a good news for you. To tell you honestly, because of much prayer, intercession, ang dulos for Christ po ngayon, nakabili na tayo ng lupa na 6 hectares sa Tanay. Atin na, tayo ang may-ari. Saan galing? Sabi mo sa katabi mo, dig your ditches. Mag-ukay tayo sa panalangin. You know, yun ang kulang po ng iba. That instead of complaining before God, why not dig a ditches? Ano sabi ng Bible? Pag nagdukay kayo, sabi pa nga, hindi mo makikita yung wind. Hindi mo madidinig. Hindi mo rin makikita yung ulan. But I will tell you, the rain will come. Kaya sabi ni Elisha, prepare, dig. The valley should be full of ditches. Bakit? Dadating yung ulan. Alam niyo, nakita ko, ang nagpe-prepare sa ulan, yung ditches. Kaya sabi ko sa inyo, God can send the rain, but you have to prepare your ditches. Sino ba niniwala may power si Lord? May power si Lord. May supernatural act si Lord. Amen? Kanino ibibigay? Kanino? Sa mga may ditches. Hindi automatic. Hindi nyo lang po alam kung paano kami nag-pray, paano tayo mapunta dito. Hindi nyo po alam paano tinakuha yung ating facilities na yon. Everything starts from intercession and prayer. You know how do you dig your ditches? It's just like this. Yung iba po sa inyo, nagpunta po ngayon dito, wala kayong pera, wala kayong pamasahe. But anyway, you just walk. Yung iba po, naglakad lang, layo-layo. 5 kilometers, baka 10 kilometers nilakad. Pagdating dito, pawis na pawis. Sabi ko, saan ka galing? Parang pawis na pawis ka. Sorry, pasensya ka na.
Pastor wala akong pamasahe. Really? Naglakad ako, Pastor galing ako sa San Andres pa ako, Pastor naglakad ako papunta dito. Really? Yeah, Pastor. Wala po kasi akong pamasahe. Alam niyo po, yung mga ganun tao, yung makararating lang sa presensya ni Lord, kahit walang pera, pipilitin, yun ang mga nagdidig ng ditches. Alam ko po sa inyo, yung iba sa inyo malalayo lugar. But you know what? I want to tell you this afternoon, you have just dug your ditches here. Yung mga matapat na nagsisimba, nagpupunta ng cell, nagko-cross over, nagwa-wild sands, that's an act of digging your ditches. Are you still here? May ditches na kayo. Naguhukay na kayo. Huwag niyo sayangin. It's your ditches. Pastor, malaki po problema ko sa pamilya ko. Nagukay ka. Dadating ang ulan sa pamilya mo. Pastor, parang ang trabaho ko, walang kabuhay-buhay. Hindi makabili ng pangarap. Magdig ka ng ditches para sa trabaho mo. Pastor, yung life ko, I've been praying for someone or something. Pero parang, no, don't quit. Don't complain. Dig your ditches. Magtataka ka. Yung pinangako ng Lord sa'yo, ibibigay sa'yo. Sino po naniniwala, God will send the rain if we dig our ditches. Amen? Sabihin ko sa inyo ready ba kayo? Sagot ni Lord ng rain, pero sagot mo ang ditches. Parang ano yan, naniniwala ako sa ulan, dala ka ng payong. Amen? You want rain to come upon your lives? May lalagyan ka ba? Ditches is a picture ng lalagyan. Saan mapupunta yung ulan kung wala ka naman lalagyan? Pumatak ang ulan, wala kang lalagyan, hindi mo mapapainom yung mga cattle, yung mga horses. Dahil wala kang lalagyan, hindi mo mapapainom ang mga armies. So sabi ni Elisha, maganda ka ng ditches. Dadating doon yung tubig. Pag napunta ang tubig doon, damihan mo. Sabi mo sa katabi mo, damihan mo. Damihan mo. Huwag isa lang ang ditches mo, madami. Maglalagay ka ng ditches para sa iyong finances, ditches para sa iyong family, ditches para sa iyong relationship, ditches para sa iyong business, ditches para sa iyong ministry, ditches para sa iyong leadership, ditches para sa iyong future, ditches para sa iyong dream. You full of ditches, ang sabi ng Bible. Sino sa inyo excited maglagay ng ditches sa buhay mo? You want rain? You want rain? Where are the ditches? Yan po ang natutunan ko sa message na ito. Wala akong church building. Mahirap lang po ang simbahan. Wala pong pera ang Dulos for Christ. Pero nakaka-pray tayo. At nung nanalangin ang Dulos for Christ, sino po rito kasama sa morning prayer? Nako, yung mga kasama sa... Taas yung kamay, yung mga nagpe-pray po sa umaga, yan yung mga ditches digger. Hindi mga gold digger, mga ditches diggers. Sila yung mga naghahanda ng ibubuhos na ulan ng Panginoon. Amen? Pwede bang palakpakan natin yung mga taong nagdidig ng ditches every morning? Sino rito matapat ka, nagpupunta ng wild sands, crossover, Sunday service, cell, umating ka ng training mo? Those are your ditches, brother and sister. Sino sa inyo gumigising sa umaga, nagpe-pray, nagde-devotion, you are digging your ditches. Why? Alam niyo ba yung ginagawa yan? You are so desperate. There's no other person, Lord, that could help me except you. Kaya I seek you every day. Early in the morning, I'll show up to you, Lord, just to tell you, I need you. Amen? Sana po sa hapon pong ito, maunawaan niyo po yung kinukwento ko sa inyo. Kayang magbigay ni Lord ng rain kung kaya mong gumawa ng ditches. Amen? Would you bow your head right now? Yumuko po kayo. I want you to pray for a moment right now. Probably you are in the middle of a situation that you don't like. And you're about to complain. You are about to burst in anger because what's happening to my life. Pero alam niyo po, sa habang ito, lumapit kayo sa Diyos. Sabi mo, Lord, I will never ever trust myself. I will never ever trust anybody, Lord. But I want to dig my ditches right now in prayer. Lord, I need your rain. Say it to your God, I need your rain. Hallelujah. Come on. The Lord is bringing rain into your life. Get ready to bring that rain to your life. Thank you, Jesus.